Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ang ikawalo ng Setyembre sa kalendaryo ng simbahan. Iyan ang araw ng kapanganakan ng ating mahal na ina. So birthday ni Mama Mary ngayon. Kaya siguro napansin nyo kanina, merong inilagay dyan na parang, ano ba yan? Mukhang cake. Pero totoo, cake po yan. Pero natapat ng linggo ang birthday ni Mama Mary sa pagkakasunod-sunod sa mga mahahalagang pagdiriwang sa ating simbahan. Mas importante ang mga pagbasa pag-araw ng linggo kaysa sa kapistahan ng mga santo at ng ating mahal na inang si Maria. Kaya ang ating mga pagbasa ngayon ay pagbasa para sa ika-23rd Sunday in Ordinary Time. Pero ganun pa man, para sa ating mga Pilipino, mahalaga ang ina. Kaya mamaya, bago matapos ang misa, kakantahan natin siya ng happy birthday at sisindihan yung kanyang birthday cake bilang simpleng pag-alala sa kanyang kaarawan. Mga kapatid, sa linggong ito, ang sinasabi ng ating mga pagbasa ay ang pagbibigay importansya, pagbibigay halaga sa mga halos hindi pinapansin ng lipunan. At mas nangibabaw ang temang iyan sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Sinasabi niya, kapag mayroon kayong nakitang isang tao na sa tingin ninyo medyo walang kaya, hindi mayaman, at sinabi ninyo, huwag ka dyan maupo, dun ka. Ang sabi ni Apostol Santiago, kayo'y nagtatangi na. Anong ibig sabihin? Para bang kayo ay humuhusga. Kaya ang paalaala ng mga pagbasa ngayon, sa mata ng Diyos lahat tayo pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang bata, walang matanda. Kaya kung sa mata ng Diyos, pare-pareho lamang tayo at sa bisa ng binyag, tayo ay itinuring niyang kanyang mga anak. Hindi tayo dapat magtatangi sa bawat isa. Pare-pareho lang tayo. Walang pari, walang laiko, o kung ano paman. Sa mata ng Diyos, pantay-pantay at pare-pareho lamang tayo. Kaya ito sana yung maging malinaw sa ating isipan. Hindi komot may sinasabi sa buhay, magiging matapobre. Hindi komot mas magaling para bang ilalampaso na lang yung mga halos walang kagalingan o katalinuhan o kakayahan. Matuto tayong magpahalaga sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, lalo na katulad ng sinasabi ng ating Panginoon sa mga kapwa na higit na nangangailangan. At sila yung mga mahihirap, yung mga may sakit, yung mga nandoroon sa tinatawag ni Pope Francis na laylayan ng lipunan. Kasi sa totoo, kung meron mang nangangailangan ng pagkalinga, ng pagmamahal, sila yon. Magandang subukang panoorin yung mga review ng nagiging pagbisita ni Pope Francis sa Papua New Guinea. Kahapon napanood ko yung kanyang pagbisita doon sa
institusyon kung saan ang inaalagaan doon ay mga bata. At merong part doon sa program na itong mga batang ito ay pinagsalita sa harapan ni Pope Francis. At meron silang mga nakareding mga tanong. At sa pagtatanong, sinasabi nitong batang ito, 3 bata na pinatayo sa harap, Pope Francis, bakit po ba hinahayaan ng Diyos na mahirapan kami? Bakit po ba pinapayagan ng Diyos na merong mga maghirap? At si Pope Francis nakikinig lang na para bang sa totoo gusto man niyang sagutin sa ganong mga klase ng tanong, wala naman talagang tutugma na sagot. Kung meron mang kailangang marinig o maranasan itong mga ganitong uri ng mga kapatid natin na sinasabing pinabayaan ng lipunan, iyon ay ang maranasan na sila'y minamahal. Ang maranasan na sila'y inaaruga, inaalagaan. Kaya nga sinasabi nitong isang bata, nagpapasalamat sila na sila ay nandoroon sa institusyon na yon. Kasi isipin na lamang natin kung ang mga batang halos napabayaan ng kanilang mga magulang at sa kung ano-anong kadahilanan ay naging ganoon sila, at kung hindi sila mapupunta sa mga ganoong uri ng institusyon, saan sila matatagpuan? Nandyan, sa paligid, namamalimos, nandyan lang, umaasa sa mga kapatid na katulad mo at katulad ko na magbibigay ng tulong, ng pagkain, ng pagmamahal. Napakaganda itong ipinapaala-alang ito ni Apostol Santiago. Huwag tayong magtatangi. Huwag nating piliin yung mga tao na gusto lamang nating kausapin o pakisamahan. Marami tayong mga kapatid sa paligid na nangangailangan ng ating pagmamahal. Atensyon, oras, biyaya. Kaya kung sinasabi natin ngayon, September 8, birthday ni Mama Mary, kung iisipin natin, ano kaya yung pwedeng regalo na pwede nating ialay sa Kanya? Bibili ka ba ng bulaklak para i-offer sa Kanya? Bibili ka ba ng cake para ibigay sa Kanya? Sa palagay niyo, ano yung pwedeng regalo na pwede nating ialay sa Kanya na ikakatuwa niya? Tama yung iniisip mo. Magbigay sa nangangailangan. Hindi kailangan yung napakaraming mga kung ano-anong ibibigay. Paglabas ng simbahan, pwedeng dumaan sa fast food, bumili ng
isang kompletong breakfast meal at kung saan kayo pwedeng umikot habang nakasakay sa inyong sasakyan at may makita kayo na kapatid na talagang nandyan sa tabi ng daan, halos walang-wala, birthday gift kay Mama Mary. Matutuwa ba siya? Oo. Magpapasalamat ba siya? Oo. At sana hindi lang tuwing birthday ni Mama Mary, araw-araw. At kapag gagawin natin yon, mababago yung ating pananaw sa mga kapatid natin na katulad nila at talagang mamahalin natin sila, tutulungan at aarugain. Amen.